Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, maraming kwento ng tagumpay ang umuusbong at naglalaho. May mga artistang sumikat dahil sa talento. May iba namang nabahiran ng kontrobersiya at tuluyang nawala sa liwanag ng entablado. Subalit may ilan na sa kabila ng matinding pagsubok at kahihiyan sa mata ng publiko ay piniling bumangon ng tahimik at buuin muli ang kanilang sarili. Isa sa mga pinakatampok na halimbawa nito ay si Maricar Reyes. Isang babae na minsang hinangaan dahil sa talino at kagandahan, minsang hinusgahan dahil sa isang skandalong hindi niya ginusto, at kalaunan ay kinilala bilang simbolo ng paghilom, kapatawaran at panibagong simula. Ang buhay ni Maricar Reyes ay hindi lamang kwento ng isang artista, ito ay kwento ng isang tao, isang anak, isang estudyante, isang doktor, isang babae na umibig, nagkamali, nasaktan at muling tumindig. Ipinanganak si Maricar Concepcion Pazon Reyes noong 20 ng Hunyo 1981 at lumaki siya sa isang pamilyang pinahahalagahan ng edukasyon, disiplina at propesyon. Bata pa lamang ay makikita na ang kanyang katalinuhan at dedikasyon sa pag-aaral. Hindi siya lumaki sa marangyang mundo ng showbiz. Sa halip ang kanyang kabataan ay mas malapit sa karaniwang karanasan ng isang estudyanteng nangangarap ng propesyonal na tagumpay. Nag-aral siya sa St. Bridget School sa Quezon City, kung saan nahubog ang kanyang disiplina at pagiging masigasig sa akademya. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa Ateneo de Manila University at kumuha ng kursong biology. Dito lalong umigting ang kanyang interes sa agham at medisina. Hindi nagtagal, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap na maging doktor sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery sa kabila ng hirap ng medisina. Matagumpay niyang natapos ang kanyang pag-aaral at naging lisensyadong doktor noong 2008. Ang pagiging doktor ni Maricar ay mahalagang bahagi ng kanyang identidad. Ito ay patunay ng kanyang sipag, talino at determinasyon. Mga katangiang kalaunan ay magsisilbing sandigan niya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Habang abala sa kanyang pag-aaral, unti-unti ring napansin si Maricar Reyes dahil sa kanyang natural na ganda at kaaya-ayang personalidad. Nagsimula siya bilang modelo at lumabas sa ilang mga commercials at print ads. Hindi nagtagal, nabigyan siya ng oportunidad na pumasok sa telebisyon at pelikula. Sa simula, maliit na papel lamang ang kanyang ginagampanan ngunit sapat ito upang mapansin ang kanyang potensyal bilang artista. Ang kanyang kakaibang kombinasyon ng talino at kagandahan ay naging dahilan kung bakit mabilis siyang nakilala. Hindi karaniwan sa showbiz ang isang babaeng sabay na doktor at artista, kaya't naging kakaiba ang kanyang imahe. Unti-unting nadagdagan ang kanyang mga proyekto at nagsimulang kilalanin ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Sa panahong ito, tila maayos at tuwid ang landas ng kanyang karera. At maraming naniniwala na malayo ang mararating niya sa industriya. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang tumibay ang pangalan ni Maricar Reyes sa showbiz. Lumabas siya sa iba't ibang teleserye at pelikula at unti-unting nabuo ang kanyang fanbase. Ang kanyang imahe bilang isang edukadong babae na may prinsipyo ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa publiko. Hindi siya basta-bastang artista. Siya ay isang profesional na may malinaw na direksyon sa buhay. Sa panahong ito, tila nasa rurok na ng tagumpay si Maricar. May maayos siyang karera sa showbiz, may propesyon siyang babalikan bilang doktor at may magandang reputasyon sa industriya. Subalit tulad ng maraming kwento sa showbiz, ang liwanag ng tagumpay ay maaring matabunan ng biglaang dilim. Noong 2009, isang pangyayari ang yumanig hindi lamang sa buhay ni Maricar, kundi pati na rin sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isang pribadong video na kinasasangkutan niya at ng doktor na si Hayden Ko ang kumalat sa publiko. Ang video na malinaw na hindi para sa mata ng publiko ay mabilis na nag-viral at naging sentro ng matinding diskusyon, panghuhusga at kritisismo. Ang relasyon ni Maricar Reyes at Hayden Ko ay dating isang pribadong ugnayan. Sila ay nagkaroon ng romantikang relasyon na ayon sa mga ulat ay nagtagal ng ilang panahon bago nauwi sa hiwalayan. Sa paningin ni Maricar, ang relasyon ay isang personal na bahagi ng kanyang buhay na hindi niya inaasahang magiging laman ng pambansang diskurso. Ang pagkalat ng video ay nagdulot na matinding pinsala sa kanyang reputasyon. Sa isang iglap, ang imahe ng isang edukadong doktor at disenteng artista ay napalitan ng mga mapanirang akusasyon at walang habas na panghuhusga. Maraming hindi nagatubiling husgahan siya. Kadalasan ay mas mabigat pa ang galit na ibinabato sa kanya kaysa sa kanyang kapareha sa issue. Ito ay malinaw na refleksyon ng dobleng pamantayan sa lipunan, lalo na pagdating sa mga kababaihan. Sa gitna ng matinding ingay ng media at publiko, pinili ni Maricar Reyes ang manahimik. Hindi siya agad humarap sa press. Hindi siya naglabas ng emosyonal na pahayag at hindi siya nakisabay sa palitan ng akusasyon. Para sa ilan,
Ang kanyang pananahimik ay tila pag-iwas, ngunit para sa iba, ito'y tanda ng kanyang pagpili na protektahan ang sarili at ang kanyang dignidad. Ang katahimikang ito ay hindi nangangahulugang wala siyang nararamdaman. Sa katunayan, ayon sa kanyang mga naging pahayag sa mga sumunod na taon, ang panahong iyon ay isa sa mga pinakamadilim at pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Ang biglaang pagguho ng kanyang imahe, ang pagkawala ng mga oportunidad at ang walang tigil na panghuhusga ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang emosyon at pagkatao. Maraming nagtaka kung bakit hindi agad nagsampa ng kaso si Maricar Reyes laban sa mga responsable sa pagkalat ng video. May mga ulat na pinag-iisipan niya ang legal na aksyon. Subalit sa huli ay pinili niyang huwag ituloy ito. Ang desisyong ito ay hindi madaling gawin lalo na sa kontekstong malinaw na may nilabag na privacy at dignidad. Para kay Maricar, ang legal na laban ay maaaring magdulot lamang ng mas mahabang exposure sa issue at mas malalim na sugat. Sa halip, pinili niyang ituon ang kanyang lakas sa personal na paggaling at muling pagbuo ng sarili. Ito ay isang desisyong hindi nauunawa ng lahat, ngunit malinaw na ito'y ginawa para sa kanyang kapayapaan ng isip. Ang mga tanong na madalas ibinabato kay Maricar ay kung humingi ba siya ng tawad kay Dr. Vicky Bello na noon ay may relasyon kay Hayden Ko. Walang malinaw at opisyal na pahayag na nagkukumpirma ng isang pampublikong paghingi ng tawad. Ang isyong ito ay nananatiling bahagi ng mga haka-haka at diskusyon ng publiko. Gayunpaman, sa mga sumunod na taon, naging malinaw na mas pinili ni Maricar ang pananahimik at pagdistansya mula sa issue kaysa sa muling pagbuhay nito sa pamamagitan ng mga pampublikong pahayag. Para sa kanya, ang tunay na kapatawaran at paghilom ay hindi lamang kailangang ipahayag sa harap ng kamera. Matapos ang skandalo, kapansin-pansin ang unti-unting pagkawala ni Maricar Reyes sa mundo ng showbiz. Hindi na siya kasing aktibo sa telebisyon at pelikula at marami ang nag-akala na tuluyan na siyang nawala sa industriya. Sa katotohanan, ang kanyang paglayo ay isang sinadyang hakbang upang bigyan ng sarili ng panahon para maghilom. Sa panahong ito, mas naging malapit siya sa kanyang pananampalataya at personal na pagninilay. Muling binalikan ni Maricar ang kanyang pagkatao bilang doktor, bilang anak at bilang babae na may karapatang magsimula muli. Ang kanyang pagkawala sa spotlight ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng isang tahimik na muling pagbangon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik si Maricar Reyes sa publiko. Ngunit sa ibang anyo, hindi na siya ang dating aktres na abala sa sunod-sunod na proyekto. Sa halip, siya isang babaeng mas mahinahon, mas malinaw ang direksyon at mas buo ang pagkatao. Siya ay kinasal sa singer na si Richard Poon at ang kanilang relasyon ay naging simbolo ng bagong simula at emosyonal na katatagan. Bukod sa kanyang pamilya, naging abala rin siya sa mga proyektong mas may personal na kabuluhan, kabilang ang pagsusulat at pagbabahagi ng kanyang karanasan upang magbigay inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kababaihang dumaan sa kahihiyan at pagsubok. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa telebisyon ngunit hindi na ito ang sentro ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, malinaw na ang bawat isa sa mga sangkot sa kontrobersiya ay may kani-kaniyang buhay na. Si Hayden Ko at Dr. Vicky Bello ay may pamilya na at si Maricar Reyes ay tahimik na namumuhay kasama ang kanyang asawa. Wala nang malinaw na pahayag tungkol sa kanilang personal na ugnayan ngayon. Makikita na ang panahon ay nagdala ng distansya at marahil kapayapaan. Ang kwento ni Maricar Reyes ay patunay na ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng proyekto o sa taas ng kasikatan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa pinakamalalim na sugat, panatilihin ang dignidad sa gitna ng kahihiyan at piliing magpatuloy kahit walang kasiguruhan. Sa huli, si Maricar Reyes ay hindi lamang ang babaeng naiugnay sa isang skandalo. Siya isang doktor, isang asawa at isang taong natutong mahalin muli ang sarili matapos ang lahat. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagkakamali o pagsubok ay hindi katapusan ng buhay, kundi maaaring maging simula ng isang mas makabuluhang paglalakbay.